Sa video po ito ay ibabahagi ko sa inyo ay meron akong ayusin ngayon na Honda XRM 125 kasi kumakain ito ng langis, sinuubos niya yung kanyang langis at saka sobrang lakas na ng kanyang usok, kulay asul yung kanyang usok at saka meron ding kulay itim, dalawa yung usok dito sa kanyang motor. At ngayon medyo kunti na lang yung kanyang usok, baka naubusan na ito ng langis. Titingnan natin ngayon, bubuksan natin, i-drain natin yung kanyang drain plug para makita natin kung meron pa bang langis ito, kasi sabi ng may-ari malakas daw kumonsumo ito ng langis. Dinadagdagan lang daw niya yung kanyang langis dito sa kanyang makina para hindi daw maubusan, kasi yung kanyang langis ay sinusunog na ng kanyang spark plug kasama ng gasolina. Sumasama na siya, humahalo na siya sa kanyang gasolina. Kaya ito na lang yung natira dito sa kanyang langis. Ayan o, kunting-kunti na lang para matuyuan itong kanyang makina. Parang 3 kutsara na lang yung langis na natira dito. At ngayon aalamin natin kung ano yung mga dahilan at kung paano ito ayusin, mga kaworks. Bubuksan natin mamaya itong kanyang cylinder head, itong buong kanyang bore at saka cylinder head. Tatanggalin natin ito. Unahin ko muna itong kanyang carburetor. Kailangan kong baklasin itong kanyang carburetor at saka itong head parts lahat, itong kanyang cylinder head at saka bore at saka yung piston, para makita natin kung ano yung mga nasira dito sa loob ng kanyang cylinder head at saka dito sa kanyang bore, para masolusyonan natin at saka para maayos natin itong kanyang makina, para maagapan na yung kanyang pagkaubos dito ng kanyang langis. Kasi grabe na to, napakausok na itong kanyang motor. Dalawa yung usok dito, kulay asul at saka kulay itim. Yung kulay itim ay, yung dahilan dyan ay yung kanyang carburetor, sira na itong kanyang carburetor. At saka yung kulay blue, yung kulay asul na usok ay yung dahilan, ito yung dahilan, yung kanyang valve seal at saka yung kanyang piston at saka piston ring. At napakakapal na pala ng uling dito sa kanyang combustion chamber, dito sa kanyang valvula. Mamaya lilinisin natin yan at saka i-grind natin yung kanyang valvula. Tanggalin ko lang muna itong kanyang bore, mga kawork. At ito na, natanggal ko na yung kanyang bore. Mamaya ipa-rebore natin ito. Papalitan natin ito ng bagong piston, kasi meron na itong mga gas-gas, maraming gas-gas na nandito sa loob. Kasi year 2008 pa itong kanyang motor, medyo matagal na rin at saka medyo matanda na rin itong kanyang motor, pero magagamit pa rin sa kanyang trabaho. At saka sira na rin itong kanyang piston at marami na itong uling at saka marami na rin gas-gas, kaya kailangan nating palitan ito ng bago at saka iparibor na rin. At ngayon i-disassemble natin itong kanyang head part. Tatanggalin natin una itong kanyang tappet cap, itong dalawang tappet cap. Panoorin nyo, mga kaworks, kung paano ito i-disassemble. At mamaya papalitan natin ito ng valve seal at saka i-grind na rin natin itong dalawang valvula, itong intake at saka exhaust valve dito sa kanyang cylinder head. At pagkatapos ay lilinisin natin ito. Tatanggalin natin yung lahat itong kanyang uling at saka palitan natin ito ng o-ring dito sa kanyang tappet cap at saka yung mga kanyang gasket, cylinder head gasket. Kailangan nating palitan ito ng valve seal, kasi isa ito sa dahilan kung bakit umuusok itong kanyang motor. Kasi ang trabaho ng valve seal ay taga-silyo ng butas dito sa kanyang valve guide, para at least yung kanyang langis hindi siya mapunta doon sa kanyang combustion chamber at saka doon sa kanyang piston. At kapag nasira na yung kanyang valve seal ay papasok na yung langis doon sa kanyang combustion chamber, sasama na sa kanyang valvula, tapos pupunta doon sa ibabaw ng kanyang piston, kaya nasusunog kasama ng gasolina yung kanyang langis, nasusunog ng spark plug, kaya nakukonsumo na yung kanyang langis at nauubos kapag nasisira yung valve seal. Kaya kailangan nating palitan ng bagong valve seal para maiwasan natin yung malaking damage dito sa kanyang makina. Kasi kapag natuyuan itong makina ay napakaraming
masisira dito sa loob ng kanyang makina. Unang-una yung kanyang mga bearings dito sa kanyang sigunyal at saka dito sa kanyang main bearing sa kanyang connecting rod. At ito na, natanggal ko na yung kanyang valve lock at susunugin niya yung kanyang clutch lining at masisira yung kanyang clutch housing. Maraming maapektuhan at saka yung kanyang camshaft at saka rocker arm, kasama na rin yung intake at saka exhaust valve, masisira din ito. Kaya huwag nyong hayaang na matuyuan ang inyong motor ng langis kasi masisira yung buhay ng inyong motor at masyadong magastos, mapapagastos ka ng sobra-sobra. Malaking gastos kapag natuyuan yung inyong makina. At ngayon lilinisin natin itong kanyang intake at saka exhaust valve. Tatanggalin natin yung o-ring at i-grind din natin ito. Kailangan natin lagyan ng grinding compound at pagkatapos ay ating hasain itong dalawang valvula para maiwasan natin na mag-lose compression at lumakas yung kanyang compression dito sa kanyang combustion chamber. At ngayon susukatin natin itong cylinder bore o dito sa kanyang liner at para malaman natin na sira na yung kanyang bore at saka maluwag na itong kanyang piston. Kailangan natin isukat itong kanyang piston dito sa kanyang butas ng cylinder bore. Sa ganitong paraan malalaman natin na maluwag na itong piston at saka pudpud na rin itong kanyang cylinder bore, itong kanyang butas kapag nahuhulog na itong piston dito sa gitna hanggang sa dulo. At kailangan natin isukat yung kanyang piston ring, ayan, dito sa loob ng kanyang butas, dito sa cylinder head. Ayan, napakaluwag na ng kanyang piston kaya kailangan nating i-rebore ito. Papalitan natin to ng bagong piston. At ngayon i-grind natin yung kanyang valvula, lilinisin natin yung kanyang dulo dito sa kanyang valvula. Tatanggalin natin yung kanyang o-ring, tapos i-grind natin. Lagyan ko muna to ng grinding compound, itong parang liha na liquid para magiging malinis siya at saka maiwasan natin na mag-lose compression o sisingaw yung kanyang, para hindi sumingaw yung kanyang valvula. At ayan, tapos na nating nahasa yung kanyang valvula, tapos na nating na-grind. Ayan, malinis na yung kanyang valve set at saka itong kanyang valve margin. Shout out na tirador niyo. Tirador dito sa profit na masinis. Rebore machining Brian. At massive shout out dito sa masinis natin dito sa Motor Meet Santo Tomas Tibalog na si Brian, at saka sa napakabait na branch manager natin na si Madam Marilyn Bugos. Shout out sa iyo, Dam. At ngayon kakabit na natin itong bagong valve seal kasi basag na at saka naputol na itong kanyang valve seal na luma, yan, nahati na siya. Ngayon ikakabit natin itong bagong valve seal. Genuine pala yung itong binili ng customer na valve seal. Yan, ikabit ko na yung isang valve seal dito sa kanyang intake valve, dito sa kanyang valve guide. At ngayon ikakabit na natin itong kanyang dalawang valvula, itong intake at saka exhaust valve. Kasama na rin yung kanyang valve spring at saka valve lock. Tapos na rin nating nalagyan ng dalawang valve seal at ito yung installer ng ating valve lock. Ayan, napakadali lang kapag nagkakabit tayo dito ng valve lock, basta na meron tayong installer. Ayan, tapos na nating na ikabit yung kanyang dalawang valve lock. Ayan, tapos itong camshaft na naman at saka itong kanyang dalawang rocker arm. Sundan nyo lang itong ginawa ko, mga kaworks, para alam nyo lang kung paano mag-assemble dito lahat sa kanyang head parts. At ngayon i-adjust natin yung kanyang dalawang valvula, intake at saka exhaust valve. Pareho lang yung sukat dito, yung valve clearance 0.08 mm yung nilagay natin doon. At ngayon ikakabit natin itong kanyang piston
Tapos na natin itong pinaribor. Ayan, malinis na, napakakinis na ng kanyang liner. Ayan. At saka bago na itong piston, kakabit natin ito mga kaworks. Rebor 25 yung piston na nilagay natin dito or first rebor. At ngayon i-assemble natin itong kanyang mga piston ring at saka yung kanyang piston pin lock. Ilagay natin una yung kanyang piston pin lock. At meron akong nilagay dyan naka-plus sa screen. Sundan nyo lang yung naka-plus sa screen kung paano magkabit ng piston rings. At ayan, naikabit na natin yung kanyang piston pin lock. Ngayon sunod natin ikakabit itong kanyang piston rings. Ayan, RIK yung brand na binili ng customer. Ang unang ikakabit natin dito itong kanyang oil ring or expander. Ayan, tapos itong kanyang dalawang oil ring. At pagkatapos itong kanyang second ring or compression ring. Tapos itong kanyang first ring. Ayan, ikabit na natin lahat itong kanyang piston rings. Ngayon i-assemble na natin itong kanyang bore. Lagyan muna natin ng piston pin itong kanyang piston. Ilagay natin dito sa kanyang connecting rod. Ngayon ikabit na natin itong kanyang piston pin lock. At pagkatapos ay lagyan natin to ng langis, kunting langis itong kanyang piston para madali nating maikabit itong kanyang bore. Ayan, saksak na natin itong kanyang bore. At nalagyan na rin natin ito ng piston pin lock magkabilaan. Huwag kalimutan na lagyan ng piston pin lock kasi ma-back jab tayo dyan. At saka maingay kapag hindi natin nalagyan ng piston pin lock dito sa kabila. At ngayon panoorin nyo kung paano ito assemble lahat dito sa kanyang piston, bore at saka cylinder head. Ayan, nalagyan na natin ng cylinder head gasket. Ngayon ikabit ko itong kanyang dalawang tornilyo dito na mahaba dito sa gilid. Tapos yung mga nut dito sa kanyang stud bolt. Ayan, tapos na nating higpitan lahat ng mga tornilyo. Ngayon timing muna natin itong kanyang cam gear at saka dito sa kanyang flywheel. Ikabit na natin itong kanyang cam gear. Tapos dapat magkatapat itong kanyang mga timing dito, mga timing mark. Ilagay natin sa TDC or top dead center. At pagkatapos nito ay abangan ninyo, paandarin natin ito, subukan natin itong kanyang motor kung wala na ba itong usok. Kasi kaya nauubos yung kanyang langis kasi medyo mausok na, tapos kumahalo na yung kanyang langis dun sa kanyang gasolina dito sa kanyang combustion chamber. At ayan, na-timing na natin itong kanyang flywheel dito, yung may guhit tapos mayroong nakalagay na maliit na letter T, tsaka dito sa kanyang hiwa at saka dito itong maliit na bilog dito sa kanyang cam gear. Align po siya, ibig sabihin na i-timing na natin itong kanyang flywheel at saka itong kanyang cam gear. Nailagay na natin siya sa TDC or top dead center. Ikabit ko lang itong dalawang maliliit na tornilyo dito sa kanyang cam gear. Tapos higpitan ko ito lahat at kasama na rin itong kanyang dokap. Higpitan ko na rin. Ngayon subukan natin itong paandarin na walang tambutso. Ayan, para malaman natin kung mausok pa. Ayan, wala nang usok. Tapos yung kanyang langis, tumagas na siya dito sa kanyang butas ng kanyang tappet cap dito sa ilalim. Ibig sabihin na bumba na yung kanyang langis kasi napaka-importante na mabumba yung kanyang langis dito sa kanyang makina para maiwasan natin na mag-overheat, para ma-maintain yung kanyang temperature at para masiguro na na-lubricate lahat itong kanyang head part ng langis at saka yung kanyang makina at saka yung mga bearings doon sa loob ng kanyang makina. Iyan, okay na, malamig na yung kanyang minor, sabi ng may-ari. At hanggang dito lang muna tayo mga ka-works. Maraming salamat po sa inyong suporta at saka maraming salamat po sa inyong panunood. Hindi dahil sa inyo ay hindi ako ma-monetize. Maraming salamat at shout out sa masugid nating taga-suporta na si Edward Wardix Jula, at shout out rin sa kaibigan natin na si Nelson Leones. Shout out sa iyo, Boss Idol. Maraming salamat, at sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa, pero kung gusto niyo mapa-shoutout next time, please comment down below. Peace, I'm out.